Although yung final decision nasa Supreme National Security Council pa rin ng Iran, kung direkta tayong maapektuhan ng pagsasara po ng Strait of Hormuz na alam naman po natin ay key oil shipping route. Diyan nga po daw dumadaan yung mga barko. 20 million barrels of crude oil per day, nearly 1/5 of global daily consumption. So mapaparalisa daw yung oil exports mula sa Saudi Arabia, Iraq, the United Arab Emirates at Kuwait. So, meron po bang epekto ito sa atin, sa Pilipinas? Kung maapektuhan po tayo, paano po? Sir Rino? Pag yan ay nagka-problema yung Persian Gulf, hindi ho Pilipinas lang. It's going to be a global problem. Yung pinag-uusapan na more than 100, tayo ngayon nasa $75 per barrel tayo ngayon. Baka yung pinag-uusapan na more than 100. Nako. Oh my goodness. Ito talaga tayo doon. That is around, ang figure natin kasi may own consumption din ang mga bansang yan. They're producing around 26 to 27 million barrels of oil per day. Ang ginagamit dyan is mga around 9 to 10 million. So, ang ini-export to nila, mga 16 to 17 million barrels. So, that's hovering between 16 to 18% of the global supply. So, ang nangyaring increases before, if you remember, 2023, nag-production cut ng 2.2 million. Umabot po ang price ng crude oil to as high as 93. From before na nasa 76 yun bago nagkaroon ng production cut ng April. By September of that year, so hinay-hinay hong umakyat. Pero umakyat ho ng 93. So it's an increase of around $15 per barrel. So 93, malapit sa 100. Kung itong pag-uusapan na 17 million ang mawawala versus the 2.2 na nawala nung time na yon, nung 2023, hindi lang ho $100 pag-uusapan dito. Baka more than, baka hindi lang natin alam kung hanggang saan ang extent. Pero comparatively, napaka-grabe ho ang magiging effect nung Persian Gulf closure. So Direk Rino, ito nga, sabi mo nga, talagang mararamdaman ng buong mundo kung lumala itong tensyon dito nga sa Middle East. Sa Pilipinas, syempre tayo, alam naman po natin, 100% tayo, importer ng langis. Dito po, although sinasabi natin, hindi naman tayo sa Middle East, sa Brent crude yata tayo. Pero ang tanong ko po, paano ba natin to, although yung inventory ng mga oil company, sabi nga nila 28 days, sabi po ni OIC Sharon Garin, hindi ba ho pa pwede munang ubusin yan at mag-import pero sa presyo muna na nakuha nila pansamantala habang inaayos pa, habang sana hindi matuloy ito yung tuluyan na digmaan dyan po sa Middle East? May dalawang malaking dahilan yan, na mini-maintain natin yung consistency ng implementation. Unang-una, yung batas nagsasabi na i-reflect yung movement ng international price sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin niyan, pag translate mo dito, dahil daily ang trading, i-reflect mo na yan kasi we don't want sana ng discretionary. Kasi ang ayaw naman ho natin, halimbawa, baliktad ang sitwasyon. Nagdi-decrease ng grabe. Tapos sasabihin ng oil company, ay pwede bang hindi muna ako mag-decrease kasi yung kuha ko dyan, mahal. So, magkakaroon na ho tayo ng, ang hirap ng i-monitor kasi every oil company will have to decide on their own discretion. So, nasaan na yung sinasabi ng batas na hindi, kung anong effect doon, kasi market-based yan, i-market-based mo. So, ang inaayawan talaga natin, sa kabilaang side, increase or decrease, dapat i-reflect nyo. Kasi yan ang market-based na sinasabi natin sa regime ngayon. Yung pangalawa, may practical consideration yan. Because itong mga adjustment na to, nauubusan din tayo ng kanilang replenishment na volume. Ang gagawin mo,
ang kanilang koleksyon at ang bibilhin naman nila ay mahal, baka hindi ho natin masustain yung capital nila to replenish the volume ngayon. Kaya they have to collect the proper amount para ho may ipambili ho sila uli sa second or third cycle of volume replenishment. Okay. At isa pang factor, Sir Rino, yung paghina ng piso kontra dolyar, ano po? So, yung magiging yung inflationary effect din po nito, no? Sir Rino? Another factor yan, nagkataon lang ho in the past 5 days na ang naging average impact ng paghina ng peso ay halos umabot ng 1 peso, no? Versus US dollar for the average nung 5 araw, Monday to Friday. So, very unfortunate kasi nakakadagdag ho talaga yan sa mas kinakailangan natin mas maraming peso para makabili ng US dollar. And of course, kung ano man ang cost ng additional peso na yan, i-reflect din ho yan doon sa adjustment at babawiin din ho ng mga oil company. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.